Lynette, wala na si Michael. Si Dakiola. Di mapigilan ang pag-iyak nga nitong si Lynette matapos ang isalaysay ni Josa ang tunay na nangyari kay Michael, kung saan sumunod nga ito doon kay Denise upang maghingi sa kanya ng sorry. Doon nga isinalaysay din niya na nakuha pa nga nitong mag-promise at naggawa nga sila ng pansamantalang kasal habang nakakulong nga sila dahil naabutan na nga sila ng lockdown. Ngunit ang hindi nila alam na malala na pala ang kalagayan nitong si Michael, kung kaya't bigla na lamang itong natumba habang isinasagawa ang seremonya ng kanilang kasal-kasalan. Sakit nga kay Lynette ang mga balitang kanyang narinig, subalit wala na nga siyang magawa kundi ang magpatuloy na lang ng luha. Hindi na niya kayang pigilan di balik pa ang buhay nga nitong si Michael. Labis siyang nalungkot sa mga nangyayari. Sa kabilang banda, nag-aalala din siya ng husto dahil ang kanyang anak ay natrap nga sa naturang ospital. At hindi rin ito ligtas, maaari din itong mahahawaan. Kaya naman, nakikiusap itong si Lynette na gagawin ang lahat-lahat ng makakaya nang sa ganun mapabilis nga makaalis itong si Annalyn sa naturang ospital. Dahil kapag magtagal pa siya doon, baka naman siya ay mawala din sa kanya. Hindi makakapayag si Lynette kung kaya't humahagulgol na nga siya sa iyak dahil ayaw niyang mawala ang kanyang anak na si Annalyn. Pinakaingat-ingatan niya ito sa lahat-lahat. Mawala na ang lahat, wag lang ang kanyang anak na si Annalyn. Kabilang banda, ito nga si Annalyn ay agad na tinawagan ang kanyang ama na si Doc RJ. Nang nagkaroon na nga siya ng signal, dito nga ay sinalaysay din niya na maging itong si Dakiola ay nawalan na nga rin ng buhay. At ang pinakamasamang balita, dahil sa kanyang palagay ay isa na rin siya sa nahawaan. Takot na takot siya sa kanyang sitwasyon ngayon. Kaya naman itong si RJ ay labis na nabahala. Tinanong niya si Annalyn kung sigurado ba siya na nahawaan na siya. Ngunit ang sagot nga ni Annalyn ay iyak na lamang at labis na pagtangis dahil kasi sa kanyang mga nakita na dugo ay maaaring ang totoo na nahawaan na nga siya. Lalo nakita din ito ni Doc Lyndon. Habang tumatagal ay lumalala ang kanyang kalagayan hanggang sa magkaroon na nga ng dugo. Kaya naman takot na takot itong si Annalyn at hindi na nga niya alam ang kanyang gagawin. Subalit ang sinabi nga niya dito kay Doc RJ na wag na munang ipaalam ang kanyang sitwasyon at ang tunay niyang nararamdaman dito sa kay Lynette dahil ayaw niya itong lubusang mag-alala. Alam niya kasi nakaka-recover lang ni Lynette at ayaw niya itong ma-stress ng bonggang-bongga. Sa mga nalaman nga ni Doc RJ na maging ang kanyang anak ay nanganganib na rin, hindi maiwasan na magpanik nga ni Doc RJ, kung kaya't nang dumating nga ang mayor ay galit na galit ito. Sinabi ni RJ na ilan pa bang doktor ang manganganib at mawawala ng buhay. Kailan ba darating ang naturang gamot? Nagagalit na siya ng husto. Subalit ang sinabi ng mayor ay kumalma lang muna siya dahil paparating na umano ang gamot. Subalit, paano nga ba siya kakalma? Gayong alam niya na ang kanyang anak ay nanganganib na, lalo't infected na rin ito at anumang oras ay mamamatay ito sa oras na hindi nga ito magamot. Bukan ni Zoe na ikalma ang kanyang tatay. Hinawakan nga niya ito, subalit hindi na nga makakontrol itong si RJ sa kanyang sarili. Labis ang kanyang pag-alala, panik, at kung ano na ng emosyon ang kanyang nararamdaman. Ayaw niyang mawala sa kanya itong anak niyang si Annalyn. Lalo kapag natuklasan niya na si Annalyn lamang ang nag-iisang tanyag, kung kaya't dapat nga itong pakaingatan. Ang nagawa ni RJ ay bigla na lamang niya itong nasuntok ang naturang mayor.